Ustads, kung kayo po ay handa na, pari na po tayong mag-umpisa. Okay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibana wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dzikirna wa tub 'alaina wa lisairil muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wazidna rahimin. Lakal hamdu kullu wa laka syukru kullu. Alaika natawakkal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at luwalhati at pasasalamat ay nauukol lamang sa tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na siya lamang at karapat dapat nating purihin, luhalhatiin, pasalamatan at sambahin dito sa sanlibutan na ito. Siya lamang ang nagmamay-ari sa bukod tangi na nag-iisa sa kanyang mga pangalan at kanyang mga katangian na binanggit sa Quran at ayon din sa pagpapaliwanag ng mahal nating propeta Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam. Nawa ang pagbati at habag ng Allah ay mapasa ating propeta Muhammad, 10 ng kanyang mga kasamahan at ang sinumang tumatahak sa kanyang landas noon sa kanyang kapanahunan hanggang sa mga huling araw. O aming Panginoong Allah, ipakita sa amin ang daan na matuwid tungo sa iyo at biyayaan kami na ito ay aming may sabuhay at may sakilos. At ganun din hinihiling namin sa iyo na ipakita sa amin ang daan patungo sa kadiliman na ito ay aming maiwasan. Aming Panginoong Allah, walang tunay na kaalaman maliban na lamang sa kaalaman na iyong ipinagkakaloob sa amin. Dagdagan ng aming mga kaalaman ng relihiyong Islam na aming may sabuhay at aming may sakilos. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Gayon din ang mga kasalanan ng aming mga magulang at mahal sa buhay at lahat ng sambayanang mga kamusliman. Gabayan kami, patnubayan kami. At hinihiling namin sa iyo ang iyong habag at ang iyong patnubay hanggang sa mga huling araw naming natitira dito sa mundong ito, na ikay aming masamba at kalugdan kami sa lahat ng aming mga mabubuin. Allahumma amin, Allahumma amin. Amma ba'du, mga kapatid sa pananampalataya at sa lahat ng ating mga kapatirang mga Muslim, o gayon din sa ating mga hindi pa Muslim na nakikinig o nanunood, nawa ang gabing ito ay maging kapalad-palad at makabuluhan sa ating lahat. Dahil tunay na wala tayong pinagsasamahan maliban na lamang sa kaalaman, para nang sa gayon ay matamo natin ang habag, ang pagpapala ng ating tagapaglikha. Allahumma amin. Ngayong gabi, insya Allah, ang ating kukunin ay ang paksa patungkol
sa unang revelasyon. Nabanggit natin nung nakaraang linggo na si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, noong naging edad na niya ay 35, siya ay tumulong at siya ang naging instrumento sa pagkakaisa ng mga tribong ito para may tuloy nila ang pagsasagawa muli, rebuilding the Kaaba. At nagkaisa sila na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ang siyang tunay na namuno sa kanila sa kanilang pagkakaisa, at ito ay naitayo muli ang Kaaba. Mula rito, nakita natin at nalaman natin na marami ang mga pinagdaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagsunod na kanyang mga katribo, sa kanyang mga pamilya, at nakita natin kung paano naging ang Makkah ay ito ng mga iba't ibang uri ng mga kamangmangan na isinasa sa buhay ng mga Arabo. Nandyan yung pagtatambal sa Allah, nandyan yung pakikipagtalik sa hindi asawa, maraming asawa na pagpapalit, nandyan yung pagiinom ng alak, nandyan yung patayan, nandyan yung lahat ng kamangmangan na jahiliya na kailanman ito ay hindi na ating tagapaglikha. Ngayon mga kapatid, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kailanman ay hindi siya nagpapabaya sa bawat henerasyon. Kaya si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ipinadala bilang propeta sa sangkatauhan, hindi lang sa mga kamusliman. Datapwat ito ay sa lahat ng mga henerasyon. Mula sa kanyang henerasyon hanggang sa ito ay ang magunawang mundo. Siya ang huling propeta. Wal akhirul anbiya. Siya ang khatimul anbiya. He was the seal of all the prophets that Allah subhanahu wa ta'ala sent to this humanity. Ngayon mga kapatid, kukunin natin ang pagiging ganap na ni Propeta Muhammad na siya ay bilang sugo. Nakuha natin yung kanyang pag-aasawa kay Khadija, paano siya nakasal kay Khadija, paano nangyari ang kanilang ugnayan sa pamamagitan na nakita ni Khadija ang tunay na tiwala, ang tunay na pagkatao ni Muhammad, na siya ang Sadiqul Amin, hanggat sa maraming mag-aasawa kay Khadija. At yun nga nasabi natin na sa madaling salita ay nabuo ang qadr ng Allah na sila ay magtagpo, nabiyayaan sila ng 6 na anak, at ganun din ang mga naging anak niya, at ang nakuha lang natin sa kanyang mga asawa ay hindi pa tali. Kasi inshallah kukunin pa natin yan sa darating pa na mga panahon. Punta tayo ngayon dito sa awwalu man nazalat ila nabihi alayhi afdalu salat wa salam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay dahil sa nakikita na niya ang lantaran ng paggawa ng kasalanan ng kanyang mga tribo mismo sa Makkah, kaya siya ay umaalis, lumilisan sa lugar sa Makkah na di kalayuan sa kanyang bahay patungo sa sinasabing lugar na Mount o Jabalun Nur. At ito yung Ghar Hira kung tawagin sa Arabic. Gharu Hira kung tawagin ito sa Arabic. Bakit pumupunta doon si Propeta? Yun ang tanong, di ba? Bakit si Propeta Muhammad ay pumupunta siya sa bundok na Jabalun Nur na kung tawagin ay sa yungib na Hira.
Ayon sa mga pantas, ang kanilang pagpapaliwanag dito ay dahil sa mga lantaran na kasalanan, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, narinig natin, natunghayan natin ang kanyang buhay sa mulat sa sapul. Siya ang tunay na tao na nag-iisa sa buong pamayanan ng Makkah na hindi kailanman siya ay nagtambal sa Allah. Hindi kailanman siya naniwala sa mga imahe at tribulto at hindi na inom ng alak at walang tunay na masasabi tayo na siya ay may nagawang kasalanan. Datapwat siya ay tunay na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang ehemplo sa sangkatauhan. Kaya bagat naman siya sa mga oras na nagiging lantaran ang paggawa ng kasalanan sa buong Makkah, siya ay lumilisan at pumupunta sa lugar na Mount Hira dahil siya ay nagmumuni-muni, nagninilay-nilay. Anong pinupunta niya doon? Siya ba ay sumasamba? Ito ang tanong. Siya ba ay sumasamba sa Allah? Mga kapatid, sabi ng mga pantas, si Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi pagganap na siya ay propeta, pero naniniwala at tigib ang kanyang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Kasi kung tutunghayan natin, ang bawat tao, fitra, nandito sa natural ng bawat isa sa atin na naniniwala na may Diyos na nag-iisa. Logically, tatanggapin ito ng tao. Maliban na lamang kung sino tao na swail at tumalikod na mga atheist, kung tawagin na sila ay hindi naniniwala that there is a existence of God, because they don't use actually their mind, but the fact of the matter is that they are only using their illusion, and of course by following the whispers of the shaitan. Ngayon, si Propeta ayon sa mga pantas, nagmumuni-muni at lumuluwalhati sa Allah sa pamamagitan ng pagkita niya sa gabi at araw. Nakikita niya ang araw, nakikita niya ang buwan at ang mga bituin, at sa pamamagitan nito, yatafakkaru bi khalqillah wa hadhihi adhamul ibada indallah fi zamanihim hatta fi hadal hadir. Ito ay isang uri na pagsamba sa Allah, ang pagmumuni-muni at pagninilay-nilay sa mga nilikha ng Allah. At sa pamamagitan nito ay napupuri mo ang iyong tagapaglikha. Kaya bagat naman ng Allah subhanahu wa ta'ala inuutusan para buksan ang ating puso isipan sa sinasabi niya sa Quran na afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat fadhakkir mudhakkir ila akhir hadhihi al-aya. Hindi ba nila titignan ang kamelyo kung paano ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sa pamamagitan ng kamelyo ay magkakaroon ka na ng tunay na ang iyong pananampalataya sa Allah, na magkakaroon ka na pagninilay-nilay dito. At kung paano itinaas ang kalangitan na ito ay walang makikita mo na mayroon itong kondisyon. At ganun din ang mga kabundukan. At ganun din ang lahat, mga kapatid. Wa fi anfusihim afala yubsirun, sa ating mga sarili, hindi pagnilay-nilay para purihin ang Allah sa pamamagitan lang ng ating sarili, mga kapatid. Wallahi, ang tao na tunay na siya ay may tamang pag-iisip, paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, ay dito pa lamang sa kanyang sarili ay magkakaroon na siya ng ugnayan sa Allah para purihin. Kaya ang sabi dito ng mga pantas, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, wala siyang uri na ritual na Mount Hira, ngunit sa pamamagitan nito iniikit niya ang Allah. Lianna kana huwa min millati Ibrahim wa Ismail. Dahil
sa anuman ang mga napag-iwanan na paniniwala ni Propeta Ibrahim at si Ismail sa pagkaisa ng Diyos. At dito rin natin matutunghayan, mga kapatid, na kung saan ang lahat ng mga propeta, ito ay challenge sa sinumang mga Kristiyano, mga Hudyo na nanonood o nakikinig o kahit sino sa atin, na ang lahat ng mga propeta, sila lahat ay mga Muslim. Ang kanilang relihiyon ay Islam. At ang sino man ang sumunod sa mga kapanahunan na yaon na naniwala sa kanilang mga propeta, annahum muslimun. Sila lahat ay mga Muslim at sila lahat ay kung totoo na naniwala sila sa mga turo ng mga propeta na ipinadala sa kanila, sila ay mga Muslim at tatanggapin sa paraiso. At ang sino yung tumalikod at umiwalay at hindi naniwala, walang pagdududa na kaparusahan ang sa kanila ang nagliliyab na apoy sa araw ng paghukom. Walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ang yaong sila na tumalikod at hindi naniwala sa mga tanda ng Allah at pinasinungalingan nila ang kanilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, doon pa lang ang nagliliyab na apoy. Wa bi'sal masir. Tunay na kalugian, kasawi ang palad, yaong sa mga ginamit ang tamang pag-iisip para tuklasin ang tunay na nag-iisang Diyos na siya ang nararapat sambahin. Ayon ang sabi ng mga pantas sa si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang uri ng pagsasamba niya doon ay ang pagmumuni-muni at ang pagnilinilay-nilay, mga kapatid. At wallahi, sa totoo lang, manmanan ninyo, aking mga kapatid na kamusliman, pag nagdasal tayo ng Fajr, pumunta ng masjid, pag lumabas tayo, tignan nyo ang buwan, ang mga bituin sa kalangitan. Wallahi, ito ay nagbibigay sa atin ng koneksyon, pag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na walang sino mang anghel, tao, nilalang, propeta ng lumikha ng mga yan. Dito pa lang pumapasok ang fitra na koneksyon ng isang tao sa kanyang tagapaglikha na may tunay na Diyos na lumikha sa lahat ng sanlibutan. Kaya bagat naman, isa sa mga katangian ng mga mananampalataya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayati liulil albab. Katotohanan ng paglikha namin sa mga kalangitan at mga kalupaan at ang pagpalit ng araw sa gabi, maliban na lamang ito ay tanda ng kanilang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga tao na sila ay may tamang pag-uunawa sa pamamagitan nito ay pinupuri nila ang kanilang tagapaglikha. Rabbana ma khalaqta hada batila. O aming Panginoon, katotohanan hindi mo ito inilikha na walang saysay. Ang katotohanan ay may dahilan kung bakit mo ito inilikha dahil para ito sa iyong mga alipin, para tamasain ang anumang mga biyaya na ipinagkalubog mo sa kanila at ganun din para sambahin ka at pasalamatan ka at gumawa ng kabutihan, kamalian. Dahil ang layunin natin dito sa mundo is ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lahat ng munkar, iiwasan natin, tatalikuran natin, kamumuhian natin ang lahat ng mga munkar. At isa na sa pinakamalaking munkar ay al-syirku billah, ay ang pagtatambal sa Allah. Kaya bagat naman lahat ng mga propeta ipinadala dito sa sangkatauhan dahil they are formed. They have the uniformity and unity of their message, and this is to convey the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala to humankind. In every generation, walakad ba'ath rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Indeed, we have sent a messenger amongst them in every generation. And this certain generation and every prophet, they convey the message of Allah to tell the people to worship Allah alone, obey Allah alone, and do not associate partner to Him, and do good deeds, wajtanibut taghut, at iwasan ng anumang uri ng mga pagtatambal. Ito, mga kapatid,
ang layunin ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya sa pamamagitan nito, si Aisha, si Khadija radhiyallahu anha, unang asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, bintu Khuwailid, minsan, subhanallah, kung gaano siya mapagmahal sa kanyang asawa, minsan, nagpapreparado siya ng kanyang makakain. At si Propeta ay mag-isa, minsan siya ay kalagian pumupunta doon sa Mount Jabalun Nur, o tawagin na Al-Hira. Gharuhi Al-Hira. Kumakain doon, nagmumuni-muni, ilang araw din babalik din siya. Sa pamamagitan noon, mga kapatid, doon natutuklasan, nararamdaman ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pananampalataya sa Allah. Wallahi mga kapatid, mag-isa kayo minsan sa wallahi sa pamamagitan nito mararamdaman ninyo ang inyong ugnayan sa inyong pagtagapag. Kaya anong nangyari mga kapatid sa pananampalataya? Dumating ang wahi. Ano nga ba itong wahi? Ay ito yung sinasabi natin na revelasyon. Revelasyon. Ito yung salita Allah. Ang wahi. Al-wahyu fil lugha, may mga ibig sabihin to. Una ay al-isyara. Ang ibig sabihin ng wahi o revelasyon ay ito yung isyara. Isyara ay ang pagbibigay ng direksyon. Pangalawa ay al-kitaba. Pangalawa ay ito rin ay ang pagbibigay ng kasulatan na ipinadala kay sa mga propeta. Hayan natin, si Propeta Musa alayhi salatu wasalam, isa na rito yung sa kanya, yung kitaba. Dahil isinulat mismo ng pamamagitan ng kanyang kamay ang 10 utos ng mga angkan ni Israel. At yun isinulat. Alwa, ito yung alwa na kasulatan na dumating kay Propeta Musa na ito'y nakasulat kitaba. Wasura, at ito ay minsan ay napakabilis na uni ng wahi. Wal khufaa, at minsan ito rin ay hindi nakikita, ngunit dumarating lamang kay propeta. Yan ang mga sinasabing wahi. Sa istilah, ang ibig sabihin ng istilah o scientifically speaking, when we define the word revelation, is called i'lamullahi subhanahu wa ta'ala min ibadihi man istafahu kalaman ilman bitarikatin khafiyya maksusatin ghairi mu'tada ladayl bashar. Ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, ito daw yung informasyon o pagbibigay pahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na bibigyan ang pinili sa kanyang mga alipin manilladhi istafahu sa rusul. Ito yung mga propeta na binigyan ito ng kalaman ito ng Allah sa pamamagitan nito o nakarinig sila ng mga salita ng Allah sa pamamagitan ni Jibril. At kaalaman, ganun din ang kaalaman. Kung makikita natin, tinuruan sila ng kaalaman. At makikita natin bitarikatin khafiyya, sa daan na kung saan ito ay mapayag man o lantaran o hindi. Na ito ay espesifiko na hindi ito sinasabi na nabanggit na dahil yun ay khasa doon sa bawat kapatid na Sherhan. Alam ko tuloy-tuloy ba ako dahil parang nakikita ko rito parang naglolobat. Paki-connect. Okay lang ba? Tuloy-tuloy ako? Hindi mahina ang net? Okay, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan kapatid sa Islam, at inshallah i-update mo lang ako kung napuputol-putol siya. So ngayon mga kapatid, yun ang sinasabi na wahi, revelasyon ayon sa pagkuha at pagpapaliwanag ng mga pantas. Kung makikita natin,
ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito natin mapapatunayan sa Suratul Ma'idah, verse 15 and 16, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qad Allahi nuru wa mubin, yahdi bihillahu man ittaba'ahu subul akbar, wa yukhrij dhulumatihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dumating sa inyo, ito yung pagpapatunay na si Propeta Muhammad, sino yung mga nagpapasinungaling sa kanya? Kayo na mga Quraysh. Aywan ko kung may mga Quraysh ngayon na gano'n ng paniniwala nila sa ngayon. Dumating sa inyo, mula sa inyong Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang liwanag, na ito rin ang kasulatan, bikitabin mubin, na tunay na ito ay maliwanag sa inyo. Sa sino mang nagnanais ng patnubay at papatnubayan ng Allah, manittaba ridwan, ang sinong sumunod sa daan na kung saan ito ang mapayapa, ang katahimikan, ang katiwasayan, ang salat, khrijhum minadh-dhulumat, sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa Islam, ay kayo ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tatanggalin kayo doon sa sinasabing galing na sa dhul, mula sa dilim patungo sa liwanag. Mula sa dilim patungo sa liwanag. Biidnihi, sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, at ang Allah ay magbibigay ng gabay sa mga taong yun na nanaliksik ng katotohanan at nagnanais na mabigyan ng katotohanan. Sa pamamagitan nito ay bibigyan sila ng Allah ng gabay. Sa daan na matuwid, Allahu Akbar. Ngayon mga kapatid, dumating na ang unang revelasyon. Ayon sa mga pantas, may mga khilaf sila dito. Nagkaisa na ito ay dumating sa buwan ng Ramadan. Yung mga araw may nagsabi na ito ay ika-17, ika-15, na 21, at doon din nagkaiba-iba yung mga pantas sa araw, pero ayon sa iba dito sa mga Saraih Maktum at ibang mga kitab ng Mufassirun sa kitab ay sa ika-17 ng Ramadan. Bumaba si Jibril alayhi salatu wasalam, at ang sinabi niya kay Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allahu Akbar. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. 6 na aya. Hindi tinapos ni Jibril, pagkatapos doon naputol na, lumisa na si Jibril, nawala na si Jibril. Nung ito'y unang dumating, sabi ni Jibril, Ya Muhammad, iqra. Hada fi hadith Bukhari at Muslim. At sa mga hadith na mutawatir, dumating sa kanya si Jibril, at ito ay si Muhammad alayhi salatu wasalam, ay parang ito ay kanyang inaplos, ipinamala sa kanya na hinigpitan niya ang hawak si Propeta sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya, iqra. Awal maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari. Ako ay hindi marunong magbasa. Li'annahu ummi. Siya ang sugo ng Allah na siya ay ummi. Anong ibig sabihin ng ummi, mga kapatid? Ang ibig sabihin ng ummi ay walang alam, hindi marunong magsulat, at ganun din, hindi siya marunong magbasa. Ma ana biqari. 2 beses hanggang 3 beses, ma ana biqari. Hindi ako marunong magbasa. Hanggat dumating na nasabi niya, na sinabi ni Jibril na iqra bi rabbikal ladhi khalaq. Magbasa ka sa pangalan ng iyong Panginoon, ang siyang lumikha. Nilikha niya ang tao mula sa namumuo na dugo, al-alaq.
Iqra wa rabbukal akram. Bumasa ka, ang iyong Panginoon, tunay mapagpala, mahabagin, akram. Siya ang nagturo sa tao sa mga bagay na hindi niya alam at tinuruan ng tao sa pamamagitan ng panulat. Pagkatapos nito, umalis na si Jibril alayhi salatu wasalam. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, noong naramdaman niya ito mga kapatid, nalamig siya, natakot siya. Isa sa pag ikaw ay natatakot, nalalamig ka. Unang ginawa niya ay umuwi ng bahay at patungo sa kanyang asawa. Masya Allah. Dito natin makikita ang relasyon ng mag-asawa sa kanyang asawa. Unang siya ay pumasok sa kanyang bahay kay Khadijah at sa halip na ito ay makapagsalita o anuman, ang unang nasabi niya, Zammiluni, Zammiluni, kumutan ako o Khadijah. Kumutan ako, nilalamig ako, mabik. Sabi ni Khadijah, oy, usuko ng Allah. Sabi niya, oh Muhammad, kasi hindi pa batid ni Khadijah. Pero meron na siyang mga pangitain. Ano nangyari siya? Sabi niya, Zammiluni. At yun nga, fazamma lahu hatta dhahaba anhu ar-ru'ah, faqalat li Khadijah, akhbaraha al-khabar. Sinabi kay Khadijah ang mga nangyari. Pagkatapos nito, lakad khashiyat ala nafsi, lakad khashaytu ala nafsi, katotohanan ako ay nangamba. Natakot ako sa nakita ko, sa hindi ko akalain, na nakita ko sa buong buhay ko ang pangyayari na yaon na nangyari na doon ko palang naranasan. Ano ang sinabi ni Khadijah? Kalla. Ma yukhzika Allah, ma yukhzika Allahu abada. Katotohanan, O Muhammad, hindi ka kailanman ikaw ay pababayaan ng iyong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka latasilur rahim. Katotohanan, ikaw ay mabuti ang iyong bigkis na ugnayan sa iyong mga kamag-anak. Watahmilul kail, at ikaw ay tumutulong sa kung sino man ang naaapi. At kung ikaw rin ay tumutulong sa lahat ng sino mang mga maralita at mga duka. At maganda ang pakikitungo mo sa iyong mga bisita, sa iyong mga kamag-anak. Wala akong nakikita na ito ay pangitain, na ito ay masama sa iyo. Bukas na bukas din, huwag kang mag-alala. Dahil tayo ay sasamahan kita at pupunta tayo sa aking pinsan. Ibnu Ammi wa huwa ismuhu Warakatu ibn Nawfal. Itong si Waraka ibn Nawfal ay maalam sa Biblia at sa kasulatan ng Torah. Dito rin natin malalaman na si Waraka ibn Nawfal ay siya ay naniniwala kay Hesukristo bilang isang propeta. At uulitin ko, kung sino yung naniwala kay Hesukristo sa kapanahunan niya bilang isang propeta, sinunod ang kanyang mga Sharia, ang pag-uutos niya, sila ay mga Muslim. Hindi sila Kristiyano. Muslim sila. Ganun din si Propeta Musa, si Propeta Ibrahim, si Propeta Nuh, lahat ng mga naunang mga propeta, si Daud, kung sino lahat ang kanilang pinagsunod-sunuran sa kanilang mga propeta, sila lahat ay mga Muslim. At sa pamamagitan nito, mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, sa pamamagitan na kung saan nasabi na sa pamamagitan ni Al-Malika, Al-Malika na si Balqis, hindi ba, sa kapanahunan niya, wa aslamtu ma'as Sulaymana lillahi rabbil alamin. Tignan mo, sumunod ako, nagmuslim ako, tumalima ako, iman sa Allah na siya ang Diyos ng sanlibutan. Si Propeta Sulaiman, ang lahat ng sumunod sa kanila, lahat sila ay mga propeta, lahat sila ay mga Muslim. At ganun din si Firaun, sa kapanahunan na kung saan siya, kung siya ay lulunukin na at dumaan na siya doon sa matinding parusa at kamatayan, na nagsabi niya na amantu annahu la ilaha illa
illa alladhina amanat bihi banu Israel. Katotohanan ako ngayon ay naniwala na walang nag-iisang Diyos maliban sa kung sino yung pinaniwalaan ng mga angkan ni Israel. Tignan nyo, ano makukuha nating aral dito? Ang mga nauna naniniwala sa Allah. At ang sinong naniniwala sa lahat ng mga propeta na ipinadala sa kanila, sila ay mga Muslim. Kaya kung tutanungin kayo, minsan nagiging debate, usapin, at sino ang nauna? Hudyo, Kristiyano, o Islam? Khalas! Kaliwali, wala ng Hudyo, wala ng Kristiyano, nauna pa ang Islam kaya. Una na kasi fitra, Islam. Ngayon, mga kapatid, balikan natin itong kay Khadija. Bago natin balikan kay Khadija, mayroon sinasabi ang mga pantas na mayroong 6 na klase ang mga wahi. 6 na klase ang mga revelasyon. Pinag-usapan natin revelasyon. Ano yung mga klaseng revelasyon na to? Una, ay ru'yatun sadiqah. Ito yung mga panaginip ng mga propeta. At ang lahat ng mga panaginip ng mga propeta, ito ay mga revelasyon na hindi nahaaluhan ng panaginip na mula sa syaitan. Mula ito sa kanilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa ay yulka fi raw'ihi. Bigla na lang itong dumarating sa kanila, sa mga propetang ito, ang anumang revelasyon na ipapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay nararamdaman nila sa pamamagitan ng pagdarating nito. At pangatlo ay ya'ti bi suratir rajul. Minsan dumarating ang revelasyon sa pamamagitan na dumarating sa katulad ng pag-iiba ng anyo ni Jibril na tulad ng tao. At ang halimbawa nito ay noong dumating si Jibril kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hadithi Umar na ja'ana rajulun shadidul biyad ila akhir hadal hadith, na dumating sa amin ng isang tao na hindi namin kakilala pero parang siya ay naglalakbay na walang nakakilala sa amin. At pagkatapos nung tinanong kay Propeta Muhammad, ano ang Islam, ano ang iman, at ano ang ihsan? Pagkatapos nung lumisan ng taong yun, sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Umar at sa mga sahaba, atadruna man hada? Hada rajul? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Ano sinabi niya? Hada Jibrilu atakum liu'allima dinakum. Siya si Jibril, dumating sa inyo para turuan kayo ng relihiyon, ang Islam. Dumating siya bilang katulad na tao, nagaanyo ng tao. Pang-apat ay yakunul wahi silsilatul jaras. Minsan dumarating ang wahi sa pamamagitan na ito ay dumarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na parang alalaong mayroon siyang naririnig na tunog ng bell na naririnig niya. At ang isa sa mga halimbawa nito ay yung dumating sa kanya ang revelasyon patungkol sa ifk. Ano yung ifk? Yung paninirang puri sa isa sa kanyang mga asawa na si Aisha. Pagkatapos nito dumating ang isa sa mga revelasyon na ito, ang patungkol dito, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nur, innal ladina ja'u bil ifk usbatum minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum. Katotohanan, yaong mga dumating na may dalang hinabi o tahing kasinungalingan, ang paninilang puris sa iyong asawa o Muhammad, na sinasabi nila ito tulad ng paninirang puris sa iyong asawa, ay isang pangkat ito lamang na mula sa kabilang sa inyo. Kung sino nagbabalita, kung sino nagsisira sa iyo o Muhammad, kabilang lang ito sa mga kasama mo. At sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa ibig sabihin niya ay pangkat sa'yo, huwag ninyong isipin na ito ay nakakasama para sa inyo. Bagkus ito ay nakakabuti para sa inyo. Minsan may mga nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, na akala natin miserable ang buhay natin, ito ang masama pala sa atin, pero at the end of the day, we will realize then in the future na ito pala ang mas maganda. Ang nakakaalam sa hindi pa dumarating ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minsan ang Muslim, kaya nga sabi ng propeta, ajaban li amril Muslim, nakakapagtaka ang sitwasyon ng isang Muslim, dahil anuman ang nangyayari sa kanya, mabuti man o masama, lahat ito ay mula sa Allah at nagpapasalamat siya. Kaya anuman ang dumarating sa atin, mga hinagpis sa buhay natin,
tandaan natin na ito ay maaring mabuti sa atin. Panglima na wahi na dumarating ay ya'ati al-Jibli kasuratihi. Dumarating ang wahi kay Propeta Muhammad na nakikita niya mismo si Jibril alayhi salatu wasalam. At kung kailan niya ito nakita, nung nakita niya nung unang revelasyon na dumating sa kanya sa Mount Hira. At dito rin matutunghayan na pagkatapos noon, nung umalis na si Jibril at si Propeta Muhammad ay pabalik na sa kanyang bahay kay Khadija, at nagsasabi si Jibril sa kanya na, "Ya Muhammad, innaka Rasulullah wa ana Jibril." Naririnig niya, "Innaka Rasulullah wa ana Jibril." O Muhammad, katotohanan ikaw ay sugo ng Allah at ako si Jibril. At nakita nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong dumating na yung pangalawang revelasyon sa kanya, nung nakita niya at tumingin siya sa kalangitan at nakita niya ang tunay na anyo ni Jibril na mayroon siyang 600 na pakpak sa bawat isa sa kanyang pakpak, 600, 600 wings si Jibril. At nakita niya at buong mundo ay wala na siyang makitang ulap dahil sa pagkalaki ni Jibril alayhi afdalus salatu wasalam. Subhanallah. Yan mga kapatid ang patungkol sa kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa mga wahi na dumating sa kanya noong siya ay naging ganap na bilang isang propeta. Bada'a al-wahi, nung ito ay dumating na sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, pumunta si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sumama sa kanyang asawa kay Waraka bin Naufal. Nung dumating sila kay Waraka bin Naufal at sinabi ni Khadija, "Ya ibna ammi, ismahada ibnu akhuk o ibnu ammik, annahu ra'as syai'an." Kinausap mismo ni Waraka bin Naufal. Si Waraka, maalam siya na isang naniniwala kay Jesucristo o kay Isa ni Maryam sa kasulatan na ipinadala sa kanya, at maalam siya sa Taurah at sa Injil. At nung narinig niya ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinabi ni Waraka bin Naufal, "Dhalikan namus." O katotohanan, yan ang namus. Ya Muhammad, o sinabi niya kay Khadija, katotohanan yan ang namus. At ang iyong asawa, itong si Muhammad, siya yung pangitain na nasabi na may darating na propeta, na ito siya si Muhammad alayhi salatu wasalam. Yang namus na yan, hindi yan darating sa kahit sino maliban na lamang sa bibigyan ng kasulatan. At siya ay dumating din kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. At pag yan ay dumating sa'yo, sana, sabi ni Waraka bin Naufal, kasi matanda na kasi siya, sana ay buhay pa ako, malakas pa ako, dahil ipagtatanggol kita dahil sa panahon na ikaw ay magiging lantaran at malalaman ng mga tao na ikaw ay isang sugo, ikaw ay kanilang kakalat ka rin, at ikaw ay palalabasin sa lugar na ito, ikaw ay kukutsyain, ikaw ay papasinungalingan, at ikaw ay lahat ng anumang masama na hindi mo matatanggap, ito ay iyong dadanasin, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ha, maana, yan ako mismo, gagawin nila ako na lugar ko. Alam nila na ako ay Sadiqul Amin. Alam nila na ako ay mabuti lahat sa kanila. Pero kakalat ka rin nila ako sa lugar na ito? Oo. Dahil lahat ng sinumang dumating yan, sinamus na yan, at ang sinumang nagdadala ng kasulatan mula sa kanyang tagapaglika, ito ay kukutsyain, kakalat ka rin at palalayasin sa kanyang lugar. At yun ang nangyari kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya anong dahilan kung bakit siya ay nakapunta sa Madinatul Munawwara ay dahil sa panliliit at matinding parusa at pagmamaltrato ng mga Quraysh. Dito na nangyari mga kapatid, ang kung saan si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay nung napag-alaman na niya na siya ay propeta, at sa una
bago siya ito ay kanyang ipalabas sa kanyang mga tao, ayon sa mga pantas, 3 taon na siya ay nagtuturo ng da'wa na sirriyan. Ishma ma'ana sirriyan, ibig sabihin, pasikreto ang kanyang da'wa. Dahil bakit? Kukunti ang bilang nila. Bakit? Dahil naaayon lamang sa kung ano ang gusto ng kanyang tagapaglika na gawin mo at iyong ipamalas at iyong sabihin sa mga tao. Hindi niya ibinunyag sa loob ng 3 taon. Kaya sa pamamagitan nito, ayon sa kitab dito sa kitab ni Ar-Rahiqul Maktum, inqata al-wahi. Ibig sabihin, ang wahi na ito ay naputol na. Sa pamamagitan ng dumating sa kanya, ang 6 na talatang ito ay naputol. Ayon sa sabi nila, ito ay 40 araw hindi dumating sa kanya si Jibril. Yung iba, ito sinabi sa Rahiqul Maktum, 15 days, iba doon ng mga pantas. At importante, hindi siya umabot ng 1 taon. Araw lang ang mga pagitan at pagkatapos noon ay dumating ang pangalawang revelasyon sa mahal nating propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, at ito yung patungkol sa Suratul Al-Mudaththir. Ano itong Suratul Mudaththir, mga kapatid? Ito yung pangalawa na dumating kay propeta sallallahu alaihi wasallam na siya na ay kailangan na niyang magda'wa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa lirabbika fasbir. Mula rito, sa aya na ito, dumating at bumaba ito kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong nangyari itong pagbaba sa kanya ng unang talata ng Iqra, ay pumupunta uli siya sa Mount Hira at wala siyang naririnig. Hindi dumating sa kanya si Jibril. Hanggat dumating yung mga 40 araw o 15 araw, minsan naglalakad siya, ayon sa pagkukwento, nakita niya na tumingin siya sa kalangitan at nakakarinig siya. Na narinig niya na ya ayyuhal mudaththir. O ikaw Muhammad na tinatakpan ng sarili ng kumot o kasuotan. Ikaw ay bumangon at magbigay ng babala sa mga tao. Kasi anong pagiging silbi ng kanyang pagiging propeta kung bigay ng babala? Anong pagiging silbi ng pagka-Muslim mo? Ang pagiging da'i mo na nagtuturo ng kabutihan kung inaayahan mo ang lantaran ng mga kasalanan na ginagawa ng mga tao. Sige nga. Kaya yun, napilitan si propeta sallallahu alaihi wasallam na magbigay ng babala sa mga lahat ng ginagawa ng mga kasalanan ng mga tao ng mga Quraysh na ito. Ipagbunyi, purihin mo ang iyong Panginoong ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pamamagitan pala ng pagdadakwa natin, kailangan may kaakibat ito na pagpuri ng Allah. Hindi lang yung magsasabi ka sa mga tao, gawin nyo ito, pero ikaw mismo sarili mo, hindi mo nakikita ang sarili mo kung karapat-rapat ka ba na magbigay ng dawa. Sabihin mo sa mga tao na purihin niyo ang Allah. Ikaw nga ito, malimit lang magpuri sa Allah. Hindi mo pinupuri ang Allah. Kung kailan lang nagkakaroon ka ng mga kapatid, you have to be the first example of what you preach to the people. Hindi ba? Naibu zamanana wal ibu fina wama ibun alayna lana syakana. Sabi nga ni Imam Shafi, ay we are correcting the society that we experience nowadays, pero kung titignan natin kung bakit ito nangyari sa atin, ay dito sa wa thiyabaka fatahhir, at dalisayin mo, linisin mo ang iyong kasuotan. Ang punto rito, sabi ng mga pantas, ikaw Muhammad at kayo ng mga kamusliman, kayo, ang inyong puso ay dalisanin nito at wag kayong magtambal sa Allah. Huwag kayong magkaroon dito sa inyong puso, sa inyong paniniwala ng pag-aalinlangan o mayroong kaakibat na kayo ay nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga
katangian at sa kanyang pagka-Diyos. Magtiwala lang sa kanya, manalig lamang sa kanya, maniwala lamang sa kanya, walang mangyayari maliban sa lahat na ito ay kapahintulutan at kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allahu Akbar. At iwasan ang dungis ng karumihan. Anong dungis ng karumihan? Rujiza fahjur, iwasan mo, talikuran mo, labanan mo ang lahat ng mga uri ng mga paniniwala ng mga Diyos-Diyosan ng mga ribulto na ito. Iwasan ito. Ibig sabihin sa mga tao na mali ang inyong pinapaniwalaan, ang inyong pagsamba sa mga ito. Mafi faida. Akal mafi. When mo, saan dumating ang inyong tamang pag-iisip kung ito pa rin ang sinasamba nyo? At si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang lahat ng mga propeta, nagkaisa sila dito. Wala tamnun tastakfir, at huwag mong magbigay ng kabutihang loob upang tumanggap ng higit para sa iyong sarili. Subhanallah. Wali rabbika fasbir. Mga kapatid, wali rabbika fasbir, at kailangan sa iyong Panginoon, sa kanyang mga pag-uutos sa iyo, sa pagsamba mo sa kanya, sa paggawa ng kabutihan, sa pagpigil ng kasamaan, kailangan mong magtiis o Muhammad at lahat kayo na mga naniniwala sa kaisa ng Diyos. Yahtaj ila sabr. Kailangan ng pagtitiis. Kailangan ng matimpi sa pamamagitan ng pagdadawa. Ang pagdadawa, mga kapatid, ang sino man ang hindi makaranas ng matinding pagtsya at hirap sa pagdadawa, ayon sa ibang mga pantas, sabi nila, kailangan maranasan mo. Ano yun? Kailangan maranasan mo. Kailangan maranasan natin lahat na mararanasan natin ang pangungutya at panginginsulto ng mga tao. At dapat magsabar. Magsabar para sa Allah. At lahat ng mga propeta ay dumaan dito. At mas matindi ang kanilang pinagdaanan kumpara sa ating kapanahunan na ngayon. Gusto kong balikan doon sa isang ayah sa surah Wad-Duha. Di ba si Propeta sallallahu alaihi wasallam nung pumupunta na siya doon sa Al-Gharu Hira, hindi niya alam paano niya sambahin ng Allah. Kasi wala pang dumating kung paano magsamba, kung paano magdasal, magbigay ng zakah, mag-hajj, o lahat ng mga ritual. So sa pamamagitan nun ay, sa pamamagitan ng pagpuri sa mga kalangitan at kalupaan at mga niya dito sa sanlibutan. At hindi ba si Propeta sallallahu alaihi wasallam, wawajadaka dhallan fahada? Hindi ba si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay dati ay mula sa walang alam? Yung dallan ayon dito sa mga pantas, galing ka sa ikaw ay wala kang alam, wala kang kaalaman patungkol sa pagsamba sa iyong Panginoon. Wawajadaka dhallan fahada, at ikaw ay binigyan ng patnubay. Binigyan ng turo sa tamang daan na matuwid sa pagsamba sa Kanya. At yun nga mga kapatid, sa pamamagitan nito, dito natin makikita na ang pagbibigay sa atin ng Allah ng patnubay at gabay ay kailangan natin itong saliksikin. Mula sa kadiliman patungo sa liwanag, sa pamamagitan ng pagsulat, sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng pag-unawa at pagmememorya. At kung makikita natin, itong aya na unang revelasyon sa Quran ay ang Suratul Alaq. At kung makikita mo, Iqra. Anong ibig sabihin ng Iqra? Magbasa ka. Saliksikin mo. Alamin mo. Kayo na mga Muslim, kayo na naghahangad ng tunay na kaligtasan, nito mga kapatid, nag-aaral tayo. Pamamagitan natin ang mga katotohanan patungkol sa ating relihiyong Islam. At dito rin, Iqra bismi rabbik, Allahu Akbar, biismi. Ito palang pagsabi natin ng lahat ng gagawin natin, Bismillah. Bago ka kumain, bago mo gawin ang isang bagay, Bismillah, sa ngalan ng Allah. Sa pamamagitan ng bi, al-ba'u talab,
umihiling ka ng baraka. Umihiling ka ng pahintulot na bibigyan ng Allah ng pagpapala at habag at wala hawla at hindi matutuloy ang gagawin mo maliban kung wala ang sa pagbigay ng habag at tulong ng Allah. Kaya sasabihin mo, Bismillah. Lahat ng gagawin natin, Bismillah. Isang uri ng papuri, pagluwalhati at pagsamba sa Allah, nang ibig sabihin nun, umihiling ka ng gabay at habag ng Allah na bigyan ka na matuloy ang gagawin mo at bigyan ito ng maraming mga pagpapala. Alhamdulillah mga kapatid, yan ang patungkol sa wahi na dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Dumating ng oras natin para tayo ay uminto. Kukunin natin sa susunod na linggo, sa susunod na Tuesday, inshallah ay ang patungkol sa da'wah. Paano na siya nagturo? Ano na ang nangyari? Ano na ang kanyang mga na-experience? Inshallah sa kapahintulutan ng Allah sa susunod na Tuesday. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Mashallah. Isa na naman pong mabiyayang at informative na gabi. Ating ngayong gabi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. At Ustads, mashallah, nagpapasalamat po kami sa inyong walang pagod, mashallah, walang kapaguran na pagpapaliwanag po sa ating pinag-aaralan ngayong gabi. Sa mga brothers and sister po na may katanungan, ay magsulat ng inyong katanungan o magsabi kung gusto nyo po magbukas ng inyong mic. Inshallah. Kamusta po kayo, Ustads? Alhamdulillah. Tayo bro ay laging Ustads, tunay hindi na po kayo naririnig, Ustads. hindi ba ako naririnig? Naka-off kasi Naka-mute po. kanina, naka-off. Alhamdulillah, tayo bro, kapatid na Shirhan, ay tunay na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyaya, oras at sana bigyan pa tayo ng lakas at mahabang buhay na ialay natin sa Kanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, mabuti naman bro. Allahumma Dito amin. kami sa Riyadh. At kayo naman dyan sa Qatar. Kumusta kayo dyan sa Qatar? Alhamdulillah, Ustads, at nasa mabuti naman pong kalagayan, Ustads. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Opo. Nagsimula na ba ang palamig sa nagbabago na ba ang weather dyan sa Qatar? Mainit pa rin. Alhamdulillah. Nagbabago na. At nagbabago na rito ang weather, palamig na. At sana sa pagbabago nito ay ganun din natin mula sa kasamaan patungo sa kabutihan. Alhamdulillah. At gabayan kayo ng Allah, bigyan ng pagpapala mga mahal naming kapatid sa inyong patuloy na pakikinig at pananaliksik sa kaalaman patungkol sa ating reliyon. Allahumma amin. At meron na po tayong Ustads na katanungan galing kay Sister Mariam Joyce Gardner. Ustads, ano po uli yung pang-anim na revelasyon? Di ko po na-take note. Malish. Mashallah. Malish. Yung pang-anim na revelasyon ay yun yung mismo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kinausap si Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Yukhatibuhu mubasharatan. Al-wahi, ja'a al-wahi mubasharatan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mithluhu, ang katulad nito ay ang nung si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay nangyari sa kanyang buhay ang Laylatul Isra wal Miraj. At siya ay nakapunta sa kalangitan, sa 7 kalangitan ng langit, at nakausap niya mismo ang kanyang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ito yung isa uri ng wahi na diretso na nakakausap niya. Ang kanyang pang-anim. Mashallah.
Jazakallah khairan po sa nagtanong at jazakallah khairan Ustadz sa magandang kapaliwanagan po. Meron po ditong katanungan galing naman kay Sister Zainab. Ustadz, Assalamualaikum po. Kapag po ba nagsasala na po ako, tapos nakalimutan ko po pala na magtakip ng aking ulo, need ko po ba ulitin ang sala ko or may hatol po ba dito? Ang mas maganda, sister, kung ikaw ay nagsasala at naalala mo na wala kang takip or hijab, di kunin mo at itakip mo siya. At tuloy mo lang, inshallah. At walang problema doon dahil siyempre, ang tao, ayon sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tayo ay absuelto sa mga bagay na hindi natin sinasadya, nakakalimutan natin, at hindi tayo hahatulan doon. Katulad ng halimbawa, tayo ay nakalimutan natin na magdasal ng Allahu Akbar. Kailan ba yun? Nangyari sa akin to, kapatid na mayroon kaming isang da'wa gabi dito sa Riyadh. Dumating na kami doon, tapos sa daan, traffic masyado, dumating na kami doon, ay nagsisimula na, tapos hindi na kami nakapagdasal ng isya kasi late na kami actually. So, yun, nagdaawa na kami diretso kasi mga 9 o'clock na yun. Then sabi ko, kasi isa rin sa mga nabanggit sa mga hadith or ayun din sa hatol ng mga pantas, pag nakalimutan mo, hindi ka nakapagdasal ng isya sa kanyang oras, ay maigi at maganda na sa bago ka matulog. O ibig sabihin sa akhir layl, ibig sabihin parang kalimutan mo na ito at sadyain mo. So yun ang ginawa ko. Sabi ko pagdating ko na lang sa bahay, inshallah matutulog ako. Magdarasal ako. Subhanallah. Hindi ko akalain, kapatid na Shirana, ang nangyari sa akin dahil sa pagod ko, dumating na ako ng mga alas 12, dire-diretso na. Alhamdulillah at parang sobrang pagod ko talaga. Hindi ko nakayanan, nakatulog ako. Kinabukasan, dahil ang alam ko, dahil lagi natin ginagawa na hindi natin kinakalimutan yung dasal, so akala ko nakapagdasal pa rin ako. So, after 2 days, bumalik sa alala ko na while I am driving papunta sa Islamic Center ng Sulay, sinasabi ng sarili ko, hindi mo ba alam na hindi ka nakapagdasal nung 2 araw na ngayon? Allahu Akbar. Wallahi mga kapatid, sa oras na yun, doon ko palang naalala. Then after pagdating ko ng hadith ng propeta na pag nakalimutan ninyo ang pagdarasal, halimbawa ng Fajr, nagising ka halimbawa na madaling araw na, sumikat ng araw, hindi mo sinadya, magdasal ka na diretso. Anong mga oras na nakalimutan mo pagdasal, ay dasalin mo na ang oras na yun kasi tayo ay makakalimutin at ang makakalimutin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpala. At importante hindi natin sinasadya. At yung tanong mo doon, sister, sana nasagot yun, inshallah. Jazakallah khairan po, sister at Ustads, mashallah. Sa mga nagtatanong po, kami po nagpapasalamat sa inyong katanungan. Dahil po sa inyong katanungan, ay marami po tayong natututunan. Time check, 10:10 po tayo ng gabi. At inshallah may Ustads. Alhamdulillah Rabbil Alamin. At napapansin natin, mostly yung mga katanungan po ay nanggagaling sa mga sister po, Ustads, mashallah. Actively participating po sa ating programa. Alhamdulillah, biyayaan sila ng Allah. Alamin. Ito po galing naman po kay Sister Nuripa Ibrahim. Follow up muna po dun sa nakalimutan niya yung hijab o yung takip sa ulo during sala. Ito sabi niya po sa follow up. Paano po kapag napansin ko po pero tapos na po yung aking pagsasala? So napansin niya na wala pala siyang hijab nung tapos na siyang magsala, Ustads. Okay. Kung natapos mo na ang iyong pagsasala, ang mas maganda ulitin mo. Kasi ano na mga pangyayari at nakalimutan mo na at may rason naman na mas kinakalimutan mo yun pero pwede mo naman siyang isagawa, gawin mo siya uli. Although may khilaf pa rin dyan ng mga pantas, pwedeng may nagsabi na
wag mo, okay na kasi nakalimutan mo, ang galing nga nila doon dahil sa nakalimutan mo siya, pero kung naalala mo, gawin mo uli. So, ibig sabihin, ganun, na naalala mo siya after ng sala mo, so, ganun na uli gawin mo. Katulad din halimbawa ng minsan, pag-ablution. Pero yung ibang mga pantas, kung ito rin ay nakalimutan mo, at dapat ay wala kang ablution, so mag-ablution ka at magdasal ka ulit. Hadi yan mas'alatul khilafiyya bainal ulama, yung mga pantas. Mashallah. Assalamu Alamin. Jazakallah khairan, Sheikh. Sige po, Brother Mark. Mayroon po ba kayong katanungan? Ano po ulit po kung ilang gano'ng kalaki ulit po si Angel Jibril po na hindi ko po nailista po eh. Si Propeta Muhammad, ayon sa isang hadith, kung gaano kalaki siya, subhanallah, sa isang hadith na authentic, yung pagitan ng kanyang baywang, hindi baywang to, tama, baywang ba ito? Tawag dito? Sirhan, baywang to, di ba? Ha? Tama? Balikat. Balikat. I'm Balikat. sorry, ang baywang pala dito may tiyan, oh. Balikat. Sa pagitan nun, 5 bago ka dumating. Doon pa lang, beyond imagination, hindi nung nakita niya, buong mundo na natakpan sa pagkakita niya kay Jibril. At si Jibril ay meron siyang 600 na pak. Yun lang si Jibril. Paano pa kaya yung mga ibang mga ibang mga anghel? At dito makikita mga kapatid na ang mundong ito, wallahi, ang mundong ito na dito tayo naninirahan, napakaliit ito sa timbangan ng Allah. Walang-wala ito. Kaya nararapat lang yung pagsabi natin ng Allahu Akbar. Siya ang Allah, ang pinaka. Pinyo, nakasakay ka lang ng eroplano, pag nandoon ka na sa taas, papunta ka ng Pilipinas, makikita mo kung gaano kaliit ang mundo na nandoon ka sa kalupaan na yon. Pag lumagpas ka pa doon, iba na eroplano, hindi na sasakyan kasi yung mga papunta na doon sa kalangitan, dyan sa mga scientists na yan, doon mo makikita na ang mundo napakaliit kumpara sa ibang mga planeta. Kaya, Allahu Akbar. At labas pa nito, kasi meron tayong mga sabah samawat, mga kapatid, 7 mga kalangitan. At ang mga 7 mga kalangitan na ito, ang bawat isa sa isang kalangitan, bayna sama'i wal ard, 500,000 years bago ka pa dumating doon. At wala doon yung kursi ng Allah at yung ars ng Allah. Doon natin makikita kung gaano kalawak ang mundo at ang labas ng mundo at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinupuri siya at nilululhati ng lahat ng kanyang mga nalika dito sa mundo at labas ng mundo. Kaya walang-wala ito. Yan lamang patungkol dun sa tanong mo kapatid, dun sa anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nyo ba ang mga anghel? Anyway, hindi ko na yung papasukan kasi alam ko nakuha yan ni kapatid natin na si Abdurrahim Luma sa inyo. Nakuha niya yung patungkol sa mga anghel ng mga malaika. At huwag na natin pasukin dahil na-repeat na yon at nakuha ninyo ang patungkol sa mga anghel na yan. Jazakumullahu khaira. Jazakallahu khair po. Barakallahu fiqh ya Mark Louis. 500,000 years, Ustad? Yes. 500,000 years bago ka daw dumating doon. Kamsumia. Yun ay kumpara sa balikat ni Angel Jibril alayhis salam. Jibril alayhi salatu salam, yung dito lang sa balikat niya at saka dito sa kanyang sa may sa tenga niya. Nariwaya yun sa hadith na sahih. Mashallah. Mashallah. Idagdag ko lang po doon, Ustad, para magkaroon lang ng idea. Ang layo ng mundo sa sun o sa araw, kapag sumakay do, ito ay according sa internet pag sumakay daw tayo, ang tao ng commercial jet flying about 808 kilometers per hour, imagine 885 kilometers per hour, aabot ang tao papunta sa sun o sa araw ng 19 years. Ya Allah. 19 years. Ang pinag-usap,
to compare with that, sabi nanggit nyo kanina, Ustads, Allah, ay walang-wala tulad ng sinabi ni Ustads. Tuldok lang ang mundo, kahit tuldok parang hindi makita. Subhanallah. At hindi lang yan, ang dagdag pa niyan, kapatid na Shiran at sa lahat ng mga nakikinig. If So, I'm not ganun mistaken, if I'm still fresh with my memory, pwedeng mali ako rito, pero yung 1.3 million Earth, ang mundo natin ngayon, gawin mong 1.3 Earth, kakasya siya sa araw. Itong nakikita natin na araw na yan. Tignan nyo kung gaano kalaki ang araw kumpara dito sa mundo. 1.3 Earth. And according also to, ano ba tawag dito, yung sa pag-aaral ng mga scientists, the distance from the sun away from the Earth, more than 180 o 180 something million kilometers. May video ako nun na-share ko yun yung video patulad nung sa sun na yan. So napakalayo mga kapatid. Ya Allah. Walang-wala talaga ang mundo. Napakalawak. Napakalawak ng universe at napakalit ng mundo. Kung saan dito sa mundo, subhanallah, ito na po yung pinag-aagawan, pinagpapatayan, pinaglolokohan, nanggugulang na yung iba sa pinakamaliit na mundong ito. Nandito na po yung, kumbaga, pinagbubuhusan ng dugo ng mga tao sa katiting na tuldok lang sa kahit ngayon sa galaxy o sa universe, subhanallah. Yes. Dapat may yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. At scientist sa pag-explain nila, kita natin na kalawakan at yung nakikita ng mga scientist na lumabas pa sila dito sa heaven na ito, hindi pa nila nakalabas doon sa first heaven. Iyan lang yung first heaven na hindi pa sila dumating doon, kapatid na Sharon. At yung lugar at lahat ng mga nakikita ng mga scientist na yan lang yung first heaven. Alam mo yung sabi ng mga pantas, yung first, second, third heaven, parang isang singsing lang yan. Na isang singsing, tapos itapon mo to sa hadith ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na itapon mo to sa napakalaking disyerto dito sa mundo. Itapon mo sa disyerto ng Sahara Desert. Yung singsing na yun ang sinasabing seven heavens, seven heavens na yan, na pag dumating ka sa first, second heavens, may 500,000 bago ka pa doon dumating. Anong sasakyan doon? Allahu alam kung anong sasakyan, ilang taon bago ka, ganun siya ka. Na yan yung isang singsing. Ilagay mo siya doon sa isang napakalaking disyerto. Yung disyerto na yun yung kursi ng Allah. Kursi lang yun. Doon sa kursi ng Allah, kasama pa yung mga buong kalawakan, lahat ng ano pa man yan, nasaan pa yung arsh ng Allah. Gawin mo pa yun, itapon mo na naman uli sa karagatan yun ng arsh ng Allah. Wallahi mga kapatid, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam, law anna ad-dunya tu'dalu junaha ba'udatin ma shariba al-ma'u shurbat al-ma' al-kuffar. Bima ma'na hadal hadith, yung nasa ng hadith. Katotohanan, sabi ng propeta, kung ang mundong ito ay magiging kasing tulad o timbangan siya ng isang pakpak ng bauda, ng isang lamok, sabi ng propeta, isang pakpak ng lamok lang yun. Ngayon, hindi kailanman, kung yun ay magiging katumpas ng mundo, sabi ng propeta, hindi kailanman pahihintulutan ng Allah ang mga hindi mananampalataya na uminom ng tubig dito sa mundong ito. Allahu Akbar. Malalim siya, matalinghaga. Ano bang ibig sabihin ng hadith na yan? Ang ibig sabihin ng hadith na yan ay, ang mundong ito sa timbangan ng Allah, walang-wala. Kasing timbang ito ng isang pakpak ng isang lamok. Dahil maski gaanong kasalanan ang ginagawa ng tao, lahat man ng mga tao, lahat ng mga jin, gumawa ng kasalanan, hindi nila purihin ng Allah, magtampal sila sa Allah, walang mababawas sa kapangyarihan ng Allah. Nananatili siya, annallaha wal ma'bud wal ma'lum. Siya ang Allah na pinupuri at niluluwalhati ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ang mga anghel ng Allah na tanging nakakaalam ang bilang nito ang Allah subhanahu wa ta'ala.
Subhanallah, nakalimutan ko banggitin kanina. Gusto ko sana just only give me recall of this. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa pagiging propeta niya, minsan nadadaan siya sa mga puno at ang mga bato at nagsasabi yung mga bato at mga puno, Assalamu alayka ya Muhammad. Allahu Akbar. Assalamu alayka ya Muhammad. Tumitingin si Muhammad, wala siyang nakikita. At ito ang dahilan, ayon sa mga pantasa, pagsasabi nila, ang mga bato, ang mga bagay nagsasalam kay Propeta Muhammad, kung sila ay nagsasalam kay Propeta Muhammad. Ito ang ginawa saan sinabi niya sa Quran, Tusabbihu lahu sab'u samawati wal ardu wa man fihin. Pumupuri at lumuluwalhati sa Allah ang mga 7 kalangitan at kalupaan at ang sa pagitan nito, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. At walang bagay na nandirito sa kalupaan at kalangitan at sa pagitan nito maliban na lahat sila ay pumupuri, lumuluwalhati sa Allah at sumasamba sa Allah. At sumasamba sa Allah ang mga isda, ang mga hayop, ang mga bato. Allahu Akbar. So wallahi mga kapatid, walang-wala tayo dito sa mundong ito. Kaya, subhanallah, di ba, anong hadith na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang mundo ito ay mal'unun, wa mal'unun ma fiha. Katotohanan ng mundong ito ay kinasuklaman, isinumpa ng Allah. Maliban na lamang na hindi kasama dito ang mga al-muta'allim wal-aliman wa dhikrullahi azza wa jal fi ma'na hadith. Maliban dito sa mundo na nandirito, hindi kasama ang pagkasuklam ng Allah sa mga taong nag-aaral ng Islam at ang mga taong maalam na nagtuturo ng kaalaman at ang mga pagtitibo ng pag-aalaala sa Allah. Kasi kung isipin mo naman, bakit ka kasusuklaman ng Allah? Kasi itong ang nandito sa mundo at labas ng mundo, Rabbul Alamin, lahat pumupuri at lumuluwalhati sa Allah. Yusabbihu lahu sab'u samawati wal ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Dami kaya ng mga aya na nagpapatunay na lumuluwalhati at pumupuri sa Allah ang mga kalangitan at mga kalupaan. Tapos ikaw na nandito na binigyan ng tamang pag-iisip, tinatama sa mo ang hangin, ang araw, ang pagkain, nakakapaglakad ka, nagagawa mo ang lahat ng gawin mo, tapos hindi ka sumasamba sa tunay na nag-isang Diyos. Anong silbi mo dito sa mundo? Wallahi mga kapatid, alhamdulillahilladzi haddana lil Islam. Ang pinakamalaking biyaya na ibinigay sa atin ng Allah ay ang pagiging ganap nating mga Muslim. Inihiling natin sa Allah, Ya Allah, na panatilihin kami sa pananampalataya nito. Hanggat kami ay mamatay, na masabi namin ang La ilaha illallah. Because your life on earth is nothing. You are nonsense. You live on earth. Tapos ikaw ay nagparaya at wala kang ginawa sa pagsambat pagpuri sa Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Mashallah. May tanong lang po ng isang sister po. Ayanin ko po, itatanong ko na lang po para sa inyo. Di ba po hindi obligado ang pagtaas ng kamay para sa magdua pagkatapos ng obligadong sala? Yun ang isang sister po dito. Okay, naging tanungan na rin kasi niyan, parang nagva-viral na rin yan kasi na may mga nagsasabi na ito daw ay bid'a. Ayon sa mga ibang mga pantas o nag-aaral, okay, correct. Doon tayo, agree, nagiging bid'a. Kasi, lalo na sa atin sa Pilipinas, hindi ko alam kung sa mga lugar niyo. Sa amin, sa Marawi, ganito yan. Ang imam, after ng salah, lahat ng salah, al-maktuba, fajr, duhur, asar, maghrib, isya, after noon, uniformity na ginagawa ng imam after ng salah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Then after noon, magtataas siya ng kamay kasama lahat ng mga ma'mum. Ayon dito sa mga pantas, ito ay bid'ah. Bakit? Kung kayo ay lagi nyo ginagawa na majority at lagi nyo to ginagawa sa every salah. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ito ginawa. Hindi niya ginawa na palagian na after ng sala ay ginagawa niya yun at sinusunod ng kanyang mga ma'mum.
Ito ay nakagisnan lang ito ng mga sa admin sa Mindanao doon sa mga Arabo na nanggaling dito sa Malaysia o yung mga duat na galing dyan sa mga Malay because we believe that we are from Malay race. So yun yung mga kaugalian nila doon. So ang totoo ay dapat iwasan yun. Pero hindi nangangahulugan na hindi mo itataas ang kamay mo sa bawat farida na sala mo. Kinakailangan na jamaa. At ang punto rito, wag laging gawin. Pwede man itaas ang kamay, lalong-lalo na sa mga oras na kaaya-aya at kalugod-lugod. Ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang sinabi niya, ang mga dua, ang mga panalangin Allah, ang mga oras nito ay Yawmul Jum'a bago after ng asar o bago magmagrib. Doon natin pwede itaas ang kamay natin. Yun. Pangalawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala, tinatanggap niya ang mga dasal natin sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay dahil nga ang hadith ng propeta ang annallaha yastahi na hindi niya mabigyan ang kanyang alipin pag itinaas niya ang kanyang kamay at walang maibigay ang Allah sa kanyang panalangin. At ibinibigay ito ng Allah. Pero may mga oras, may mga lugar. Katulad halimbawa doon sa bainal adhan wal iqama. Doon sa between the adhan and iqama, doon ka magdua. Okay? At pag nakasujud ka sa iyong prayer, ang hadith ng propeta sinabi niya, paramihin ninyo, patagalin ninyo ang inyong pagsujud dahil doon tinatanggap ng Allah ang inyong mga panalangin at ang inyong mga dasal. Pag ikaw ay may sakit, paramihin mo ang pagdua mo sa Allah, katanggap ang iyong mga panalangin. Pag ikaw ay musafir, at lalo na da'watul madlum at ang isang tao na siya ay naaapi ang kanyang mga panalangin at ito rin ay katanggap-tanggap sa Allah. O ulitin ko, in short, ang tanong doon, magiging bid'a siya kung lagi-lagi ninyong ginagawa, lalo na kung ito ay majority. Pero kung ito ay minsan lang gawin ninyo at ikaw lang din mag-isa, walang problema mga kapatid. Ha? Udu'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum udu'uni astajib lakum. Sinabi ng Allah in your Lord says, pray unto me and I will answer your prayers. At hadith ng propeta, itaas nyo ang kamay nyo dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binibigay niya. Ang punto kasi doon, yung palagian, parang iniisip ng mga taong yun, ay yun na ay dapat at yun na ang dapat natin gawin o kasama na ito sa ritual ng pagdarasal, which is hindi yun. Very, very logic po mga kapatid. Ang hadith ng propeta, kung anong ginawa niya, kung anong pinag-utos niya, anong sinabi ng hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, gawin ninyo ang anumang ipinag-utos ko at sa makakaya ninyo. At ang anuman ang aking ito ay ipinagbilin sa inyo na wag nyo gawin. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, tuklasin natin, alamin natin kung paano sila nagdarasal. Ang ginagawa niya after ng prayer, nagsasabi ng subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma anta salam wa minka salam, mufradiyan, hindi jamaan, tag-iisa lang sila. You can connect to Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nun, astaghfirullah. Not necessarily na jamaa. Yun ang punto doon mga kapatid. Jazakumullah. Jazakallah. Mashallah. At 10:29 mo, Ustads, at marami pa pong katanungan na pumapasok, Ustads. Okay lang po ba? Na isang katanungan na lang dahil 10:30 na. Kayo? Isang katanungan na lang bro kasi 10:30 na para makapagpahinga na rin ang mga kapatid natin na kinabukasan ay meron tayong trabaho. Bawat isa alam ko, bawat isa may trabaho. Masya Allah. Sherhan, anong pangalan ng anak mo? Ziyad, Ustad, Ziyad. Anta Abu Ziyad. Medyo, naam, Ziyad. Masya Allah. May katanungan po dito, si Good Deeds, baka magbubukas yata ng mic, Ustad, si kapatid na Good Deeds. Sige. Sa mga tanong na hindi nabasa, ay in-screenshot ko na po ito ang inyong katanungan. Inshallah, may tatanong po natin ito sa susunod, inshallah. Inshallah. Sa susunod na lang. Si Good Deeds. Assalamualaikum, Sheikh. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baka po, pagpapaliban mo na lang muna yung tanong, hindi naman siguro masyadong importante sa mga ibang katanungan na lang po, inshallah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ito po, Ustad. Itatanong ko na lang siguro itong tanong ni kapatid na Muksur Channel. Tanong ko lang po sa kasyahada ko lang po kahapon at gusto kong po talagang magsimula na magsala. Ano po ba ang
rakaat na dalawa, magkaiba ba ang dasal ng lalaki sa babae? Salamat po. Na dalawa. Kung batiin ang kapatid natin na siya ay nagabayan ng Allah. Allahu Akbar. At yan ang sasabihin natin sa lahat ng sinumang tumanggap sa pagkaisa ng Diyos at pumasok sa Islam na magdasal na agad at manaliksik na rin ng kaalaman. Dahil ang sinumang Muslim na hindi nag-aaral, hindi nagtutuklas sa kanyang relihiyon, dito humihina ang ating pananampalataya. At kung gusto natin na mapalapit sa Allah at gusto natin ang daan patungo sa paraiso na mapadali sa atin ang pag-aaral ng ating relihiyong Islam. Maraming hadith dyan ang patungkol dito. Kaya congratulations kapatid, ka ng Allah, yan ang tanging yaman at kaligtasan mo dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Ngayon, ang pagkaiba Muslim na lalaki at babae, walang pagkaiba. Lahat tayo ay pinag-uutos dasal ng 5 beses sa isang araw. 5 beses sa isang araw, ito yung Asar, Maghrib at saka Isya. Ngunit may mga voluntary na mga sala at ito yung mga sunanun rawatib, ito yung mga 12 na mga sunna at kasama rin dito minsan yung magsuna ka lang para magpasalamat sa Allah. So ito yung mga voluntarily at sabi ng hadith ng propeta na napapalapit sa Allah ang kanyang alipin na sila ay gumagawa ng mga sunanul nafila, yung mga gawain na mabuti. Ayon din sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng paghukom, sa paglilitis ng Allah, tatanungin niya ang kanyang mga hangil, mayroon ba? Wahwa alam mo, alam ng Allah yun. Mayroon pa bang pangdagdag ang aking alipin sa kanyang mga gawain na mga mabuti? Maibig sabihin may mga voluntarily na mga work katulad ng mga sunna. So, kailangan damihan natin ang ating mga sunna, ang istighfar, at ang pagsasala, at ang ating mga pagbabasa ng Quran, at lahat ng mga ito mga kapatid. At yung katanungan mo doon, bro, wala akong alam na sinasabi na mayroon bang 2 rak'a na pwede. Okay, pwedeng after ng ikaw ay nag-Muslim, magsala ka ng 2 rak'a bilang pagpapasalamat sa Allah. Yani, al-salatu syukur, pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, pero ito lamang ay isang sunna at hindi siya wajib. Ang wajib ay itong 5 na pagdarasal sa isang araw. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Maraming salamat sa inyong mga katanungan at sa pagtitipon nating gabing ito mga kapatid. Kalugdan tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at dagdagan ng ating kaalaman. At insyaallah magkikita ulit tayo kung sa salut ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Jazakallahu Ustad, jazakallahu khairan. Mashallah, sa walang pagod, walang sawa na pagpapaliwanag po at pagbibigay ng inyong oras po sa amin. At alhamdulillah, ako rin po ay nagpapasalamat sa mga ating attendees na kung saan man tayo sulok ng mundo. Alhamdulillah rabbil alamin. At sa mga nagtatanong po, ay kami ay humihingi ng paumanhin ay na hindi po nasagot ang inyong katanungan, pero po tayo po ay nag-screenshot na ng inyong mga katanungan at inshallah itatanong po natin ito sa mga susunod na ating pag-aaral. So, at mashallah, jazakallahu khairan. Meron pa po ba kayong huling mensahe bilang pagtatapos po ng ating programa? At okay. May mga tanong po dito patungkol sa class. After po ni Ustad, i-inform ko po kayo inshallah. Inshallah. Bilang panghuli, kapatid na Sherhan at lahat yung mga nakikita ko dito na since nang nag-start tayo sa ating pag-aaral kasama ng ating kapatid na si Abdul Rahim Luma, lahat kayo nandiyan. No need to mention all your names. Yung nasabi mo nga kapatid na Sherhan na walang pagod sa pagtuturo, nawa hinihiling natin sa Allah na ito ay katanggap-tanggap sa Kanya. Kasi minsan bro, naisip ko, ang buhay natin dito sa mundo, puros trabaho sa opisina, sa kabuhayan natin, at sa mga pamilya natin. Pero bakit natin lalagpasan ang mga panandalian o mga oras na ito ay hindi natin igugugol sa Allah? Wallahi walang tulad na pinakamabuting pagtitipon dito sa mundo ay maliban na lamang sa katulad ng pagtitipon na kung saan tayo ngayon ay nandirito. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Wala tayong pinagtitipunan maliban na lamang sa pakikinig sa mga salita
ng Allah at turo ng mahal natin Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Kaya sana iniling ko sa Allah na tanggapin ito, pahabay ng buhay natin mga kapatid sa paggawa ng kabutihan. Mahirap na pag tayo ay dumating ang ating kamatayan at nasayang ang mga oras na inilaan natin dito sa mundo, na nagparaya tayo at nasayang na hindi natin nagawa ng karamihan na para ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Marami pa tayong dapat malaman, matuklasan sa ating relihiyong Islam, at ito ang daan tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panghuli, hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min manzilihi man kharaja wa huwa yatlubul ilma fahuwa fi sabilillah. Ang sino mang lumabas sa kanyang lugar patungo daan sa pagpananaliksik ng kaalaman, siya ay nandoon sa daan. Ang daan. Lahat tayo dito mga kapatid naghahangad ng paraiso ng Allah, tanggapin tayo, patawarin tayo. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan. At mashallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. At subhanallah, napagandang paalala po galing kay Ustaz. Ako po ay natutuwa na inshallah na lahat tayo ay ito yung magiging ending na ginagamit ang ating oras at buhay sa Islam. Na kung saan ang mundo ay ang dami ng fitnang nangyayari na para malimot tayo o mapalayo po sa katuruan ng Islam. Subhanallah. Tayo nagpapasalamat po na binigyan tayo ng hidayah ng Allah na itong internet natin ay nagagamit natin sa Islam. Ang iba po ay na-expert na lang ang kanilang data, natatapos na lang ang internet nang hindi nila ito nagagamit sa Islam. Subhanallah. Bagkus itong internet, naging pagsubok, naging parusa, naging fitna na po sa kanila. So itong pag-aaral po natin ay hindi po ito basta-basta, pagkat ito po ay mga pag-aaral na kung saan inshallah hinihiling natin na sumasalo sa atin ang mga anghel at sasaksi sa atin sa Yaumul Qiyamah. Jazakallahu khairan Ustaz Amrullah sa inyo pong mga binibigay na kapaliwanagan sa pag-aaral, Ustaz. MashaAllah. At sa brother po na nagtatanong, ang pag-aaral po natin every Monday An-Nawawi to 10:30 p.m. Middle East time. Isang link lang po ang gamit natin. Every Tuesday po, ito po ay naman binibigay sa atin ni Ustaz Amrullah na ito ang sira ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pinaka-importante po itong mga pag-aaral. Every Wednesday naman po, same time, same link. Ito naman po ay comparative religion ni Ustaz sa Romas. At meron din po tayong pag-aaral every Friday na Tauhid, na ang oras naman po ay 3:30 p.m. up to 5 o'clock. Yan po ay same link din po. MashaAllah. So, Ito po Ustad sa Tauhid po. opo. Brother Yung Mark. Ustad po nagtuturo po doon sa Tauhid po. Opo. Sa Tauhid naman po ay yan ay ibinibigay sa atin, inahandog o pinapaliwanag sa atin ni Ustaz Lawrence, Ustaz Umar Igia. Si Ustaz Umar Igia. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustad. Jazakallah khairan, Ustaz. MashaAllah. MashaAllah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mashallah, Tsaka mashallah. magpapasalamat Barakallahu kay Sister Sharik. MashaAllah, Ustaz. Alhamdulillah. Ang sarap ng pagtitipon mga kapatid para sa Allah, wallahi. Kamusta po, Ustaz, yan? Lumalamig na dyan, Ustaz? Alhamdulillah, lumalamig. Allahu Akbar. Alhamdulillah, inshallah. So hanggang sa muli mga kapatid, sharehan lahat kayo, binabati ko kayo ng magandang gabi, magandang umaga, madaling araw dyan sa Pilipinas. Kung sino man ang nanonood, patawarin tayo ng Allah, gabayan tayo. Allahumma amin, tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At ganun din po sa inyo mga kapatid, hanggang sa muli isipin nyo ang haba ng oras nyo, 1 hour and 30 minutes. Pero 1 hour and 30 minutes, pero pakikinig para sa Allah. Mas kalugod-lugod dito. Minsan nga yung iba sa atin nanonood ng mga pelikula, umaabot ng dalawang oras. Pero after noon, wala. Kung ano lang yung ano. Pero ito, napapakinabangan mo para sa Allah.
napapakinabangan mo para sa sarili mo at binibigyan ka ng habag ng iyong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po hanggang sa muli sa ating muling pagkikita. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.